Madali lang po magpalit ng spin dryer motor. Ngayong araw guys, samahan niyo po ako na i-install itong ating nabiling spin dryer motor na may kasama na rin capacitor. Step by step, papakita ko po sa inyo. Eto guys, yung aming spin dryer na i-repair natin ngayon. Actually guys, meron siyang power pero bigla na lang siyang ayaw umikot. Eto guys, papakita ko sa inyo. So, try natin. So, sindihan natin itong kanyang timer. So, ayan guys. Sinindi ko yung kanyang timer. Pero parang may sounds na umuugong pero ayaw niyang umikot. Ayan. So, check natin yung kanyang power dito sa ating wattmeter. Ayan guys. Ang taas pa ng kanyang wattage, nasa 300 plus watts. Ibig pong sabihin niyan, may power naman yung kanyang motor. It means working naman po siya. So, ayaw niya lang umikot. Ibig pong sabihin, mayroon siyang nakabara. May pumipigil sa kanyang pag-ikot. So, check po muna natin ito. Unang-una po natin i-check itong kanyang brake. Kapag naputol po kasi yung wire nito, so ibig pong sabihin kapag putol, kusa po siyang magbe-brake. So, hindi po talaga siya iikot. Una na po palang nasira ito nung una, yung kanyang brake. So, nirepair ko na po yung kanyang brake. So, nirekta ko na po dati ito. Kaya hindi na po tumatama yung kanyang brake doon kahit nabuksan mo pa. So ayan guys, so okay naman, so hindi siya tumatama. So ibig pong sabihin hindi brake yung kanyang problema. Dahil po okay naman yung kanyang brake, next po natin i-check itong kanyang capacitor. Yung kanyang capacitor po kasi ito po yung parang starter ng kanyang motor. So kapag hindi na po gumagana yung capacitor, hindi na po iikot yung kanyang motor. Actually guys, itong kanyang capacitor, na-check ko na nung isang araw. At working naman po yung kanyang capacitor. Next po natin i-check yung kanyang motor. So, kakalasin na po natin ngayon to. Start na po natin kalasin para ma-check na yung kanyang motor. At mapalitan na po natin yung kanyang motor. Ito guys, kinalas ko na. Next natin ay tanggalin yung tornilyo doon. Yung sa taas na tornilyo, ito po. So, kalasin lang natin ng konti. So, kahit hindi natin tanggalin dito, matatanggal na po natin yung sa connection niya sa taas. Yun po yung parang basket na umiikot doon sa taas. Isunod po natin tanggalin itong apat na screw na nakapaikot dito sa ating spin dryer. So, ayan guys, tanggalin na natin. So, ayan guys, natanggal ko na yung apat na screw. So, mahahati na natin ngayon itong spin dryer natin para makita yung motor na nasa loob. So ito guys, dahan-dahan lang natin iangat. Dahan-dahan lang guys at baka maputol yung mga wires. So ito. So ayun guys, next natin tanggalin itong sa tornilyo niya sa baba. Ito yung pinaka-brake niya guys. So tanggalin natin yan. So, eto na guys yung kanyang pinaka-motor. Check natin kung iikot siya. I-test muna natin bago natin palitan. So, ito guys, sisindihan ko na. So, ayan, nakasindi na guys. Ayan. So, pero hindi pa siya umiikot. Tignan nyo guys. So, yung kanyang power, meron naman siyang power. At nasa 280 watts pa yung kanyang power. Pero guys, ito yung kanyang motor, hindi pa rin umiikot. Check natin. Ito, umiinit yung sa taas niya. Umiinit. Try natin iikutin ng konti. Ikutin natin ng konti. O, parang may bumabara. So, parang may bumabara guys. So, ikot natin ng malakas. Ayun guys. So, gumana siya nung umikot siya. So, ganyan-ganyan lagi yan guys. Ganyan-ganyan lagi yung sira niyan. So, kapag inikot mo lang siya, dun siya iikot. Hindi niya kayang paikutin na mag-isa. So, eto nga guys, yung kanyang capacitor na sinasabi kong pwedeng may diferensya. Pero ito guys, malabo lang dito yung kanyang specs. Pero na-check ko na to guys nung isang araw. Pakita ko lang sa inyo na gumagana pa to. Ayan guys, oh. Nasa 4.8 UF pa yung kanyang capacity. At ngayon guys, ito, check natin yung nabili kong bagong motor. Ayan, parehas na parehas yung nabili nating motor. Siyempre guys, bumili rin tayo ng capacitor. Dahil yung motor natin, yung kanyang required
ay iba yung spec dun sa capacitor. Ito required ng 5 UF. So ayan guys, so 5 UF yung kanyang requirements. Bago natin ilagay yung capacitor guys, itest muna natin kung 5 UF nga. So ito guys, nasa 5.47, 46. So ayan, working naman, nasa tamang specs naman yung ating capacitor. So lagay na natin muna yung ating capacitor. Yung capacitor guys, so kahit na magkabaliktad yung wire nya, pwede siya. So ito, ilagay muna natin bago natin ilagay yung motor para yung mga wire hindi tayo malito sa mga wirings. So ayan guys, after natin malagay, alisin natin yung mga tornilyo nitong ating motor para malagay yung bagong biling motor natin. So ayan guys, tabi muna natin tong lumang motor. Dahan-dahanan natin yung mga wire nya. So ito, ilagay muna natin yung bagong motor kung sakto nga dito sa... Ayan guys, check muna natin yung pagkalagay. So yan, yung wire nya banda rito sa harap. So ayan, so ganyan yung kanyang pagkalagay. So ayan guys, saktong sakto yung nabili nating motor. Sunod naman natin gawin ngayon guys ay yung mga wirings dito sa luma, ilipat natin dito sa bagong motor o dito sa nabili nating spin dryer motor. Unahin natin itong parang pinaka-ground nya dito sa labas. So tanggalin natin dito sa luma, lipat natin dito sa bago. Ayan. Ito guys, linipat ko na dito sa bago. So ayan. Ipitan lang natin. So after that guys, check natin itong connection ng lumang motor. So i-disconnect natin yung una, yung red. So yung pinakataas niya, yung red. Ito, red. So, ikakat ko ngayon to guys. Isa-isahin natin. Dahil tatlo yung wires nito, unahin natin yung red. So, ito, maglagay lang tayo para magko-connect na lang tayo mamaya. So, alisin ko lang yung ayusin lang natin yung wire nito para lagay na lang natin mamaya. So, na-disconnect ko na yung red guys, yung dun sa luma. So, tingnan natin dito sa bago kung anong kulay yung nasa taas na wire dun sa diagram nya. So ito yung diagram nya guys. So ayan, zoom natin, ayan, nasa gray. So gray yan guys, medyo malabo lang dito sa ating camera. So gray yung nasa taas na diagram nito. So ganyan lang guys, dahan-dahan lang yung pag-connect natin para hindi tayo malito dahil baka magkapalit-palit yung connection natin. So ayan. So, connect na natin. Tape lang natin ng maayos. Yan. Ayan guys, na-connect na natin yung first wire natin. Second wire naman yung i-connect natin. Check natin dito sa lumang motor kung anong wire yung ikakat natin. Dito sa second wire, dun sa diagram, dun sa gitna. So, ayan guys, color blue. Color blue yung kakat natin na nasa gitna. So, ikakat natin itong blue na ngayon. So, mamaya, check natin dun sa bago kung anong kulay yung nasa diagram nya. So, ito guys, kinat ko na yung color blue. So, ganyan lang guys. Isa-isang wire lang para hindi magkapalit-palit yung ating wire. Check naman natin ngayon dito sa bagong spin dryer motor. Ayan guys. Medyo malabo pero kulay green po yun. Medyo malabo yung kuha ng ating camera kanina. So, pero kulay green po yung nasa gitna dun sa diagram. So, i-connect po natin itong blue dito sa green. Dahil yun po yung tamang nakalagay dun sa diagram. So, ayan. Tape lang po natin na maayos. Yung pagta-tape po dapat maayos para hindi maalis. So, ayan guys. Nakadalawang wire na tayo. Next, yung last wire. So, dito sa last wire, isa na lang yung natitira pero check ulit natin. Ayan guys, yellow. Yellow yung last wire. So, tama. Tama naman yung pinagkakat natin. So, yellow nga yung nasa last wire. So, i-cut na natin guys. So, ayan. Kinat ko na yung last.
So na-disconnect na yung ating pinakalumang motor. So last wire na lang dito sa ating bagong motor. Ito guys, blue naman dito sa ating last. So yung last wire natin ay dapat kulay blue. Ayan guys, so tama, blue nga yung natira. So ayan, connect natin yung from yellow naging blue. Tape lang natin na maayos. Last wire na to guys, kaya after nito yung testing na. So ito po, itetest na po natin kung nag-work yung binili nating spin dryer motor. So ito guys, nakasaksak na. Sisindihan ko na in 5, 4, 3, 2, 1. And guys, so ito guys, so nakita naman natin umikot. So nagwo-work yung binili nating motor ng spin dryer natin. So mukhang malakas. So ito guys, so nakasindi yung ating timer. So ayan, ang bilis ng ikot. So ayun nga guys, so mukhang good na good yung nabili natin sa Shopee. So tingnan natin kung ilang wattage. So nasa 147 watts. Kung hindi pa nakakabit yung kanyang pinaka-basket dun sa taas. So yung motor pa lang niya ay 147 watts na. So mukhang mas malakas ito kumpara dun sa dati, na kapag wala yung nasa 110 watts lang. So ayan guys, so next natin gagawin yan, lagay na natin yung mga tornilyo niya. I-assemble natin at i-test natin mamaya. So next natin ilagay itong kanyang brake. Ayan guys, balik lang natin yung mga tornilyo. Ito yung pinaka brake nya. Higpitan lang natin, ayan. So pupukin lang natin ng konti. Ayan. So ito guys, nahigpitan ko na. So kung mapapansin nyo guys, itong kanyang brake, so sira na to, di ko pa nagawa. So hindi na to gumagana. So kahit anong ikot mo dito, wala na siyang brake. So tsaka na natin gawin to. Test muna natin yung kanyang motor. O ilagay muna natin itong sa taas niya, sa basket. Check natin kung iikot pa rin. So bago natin ilagay, ayusin muna natin yung mga wiring. I-tape natin na maayos yung mga pinagdikit-dikit natin kanina para hindi mabasa. Ayan guys, tape lang natin na maayos yung mga wiring. Ayusin lang natin. So ito guys, so lagay na natin. So i-connect na natin yung mga screw. So ito, nalagay ko na yung screw, pati na rin yung sa gitna niya, yung connection niya dun sa basket. So ipitan lang natin ng konti. So ipitan natin na maayos para hindi matanggal. So ayan guys, so ito na guys, tapos na yung ating pag-repair dito sa ating spin dryer. So testing na natin guys. Ito, nakasaksak na itong ating saksakan. So hindi pa nakasindi to. So ito, nasa 0 wattage pa. So i-test ko na guys. So ayan, sinindi ko. So ayan guys, so naririnig nyo yung kanyang ikot. So mukhang dito hindi mo makikita, pero dinig na dinig mo yung ikot niya. So working yung ating spin dryer, yung ating motor. So ito yung wattage niya, nasa 193 kapag nakasaksak na o nakakabit na yung kanyang basket. So ayan guys, ganun lang yung pagpalit, madali lang, goods na itong ating spin dryer. So ayun, dahil nga walang brake yung ating spin dryer, so ito tuloy-tuloy lang yung ikot. So yung next natin ay gawin yung kanyang brake. So far magagamit naman natin kahit walang brake. Hintayin lang natin yung kanyang paghinto. So ayun guys, okay na yung ating spin dryer. Yung total pala na nagastos ko dito guys ay 550. 500 yung kanyang spin dryer motor at 50 naman po yung kanyang capacitor.